Wait, Ses. Yes. Yes, go. Go. Nakapag-travel ka na ba kasamang yung mga kitty cats? Ang aking mga kapusaan, Yes. actually, Yosh, Vince, hindi pa ako nakatravel ng malayo with the cats. Pero, madalas kami dati mag-mall. So, binilan ko sila nung parang trolley. Tapos nagmo-malling kami. Pero, ano pala siya guys, para sa mga may pets, nakaka-pick up pala sila sa mga mall ng mga flea, ng mga tick and flea. Nakaka-pick up pala. Kasi, parang nung mga dinadala ko sila palabas, naging sobrang dami nilang flea. Tapos tinanong ko yung vet, sabi niya, saan mo ba dinadala? Sabi ko, mall, tsaka sa UP. Yun, di ba, sa UP Oval. Sunken Garden, gano'n. Sabi niya, kahit hindi mo sila binababa sa floor, nasa hangin kasi siya. Since ang dami ring mga ibang animals doon nila napipick up. So, hindi na kami masyadong nakakapag-travel. And honestly guys, meron lang certain pusa sa 13 na meron kami na nag-e-enjoy sa movement Labas. or travel. Oo, sa labas. Dalawa lang sa 13, di ba? Oo. So, 2 out of 13 yung introverts. Ay, hindi. 2 yung extroverts. Oo, 2 yung extrovert. The rest, may isa doon na parang kunyari, bubuhatin ko lang siya palabas ng pinto. Iihian niya na ako. Kasi parang natatakot siya na lumabas doon sa mismong threshold ng bahay. Ang sabihin ko nang nakapag-travel sa amin, sa mga pets namin, yung aso namin na si Kira. Si Kira kasi, inadopt namin siya mula sa isang couple na nag-migrate papuntang Taiwan. Pero, yung couple na yon meron silang habit, or hindi habit, meron silang tradition na pumupunta sila sa beach sa Zambales. Tapos, sinasama nila yung mga aso nila. May 2 silang aso. So, yung aso nila na matagal na sa kanila, as in senior dog na, pangalan Coco, yun, water dog. Talagang naka-life jacket siya, tapos nag-beach siya. Tapos si Kira, since kinupkup nila from the security guard house, yung parang street dog siya, wala siyang, ang mundo niya is guard house. Yun yung mundong alam niya. Kaya, pag dinadala siya sa beach, natatakot siya. Tapos, kapag nagda-dive yung, di ba, mag-asawa, couple, tas yung dog nila na si Coco, pag nasa water yung silang tatlo, syempre si Kira naiwan sa parang kubo. Yan, parang ganito, yung kubo. Nag-worry si Kira na, naku, baka, yung parang gano'n, parang baka malunod kayo. So, tahol ng tahol. May video na tahol ng tahol si Kira kasi parang, alis na kayo dyan, ahon na kayo dyan, gano'n. So, introvert din pala siya apparently, pero yun nga, nakapag-beach na siya, di ba, swerte? Yun. Ba't mo pala natanong? Ay, buti naman natanong mo kung bakit ko natanong. Hindi, kasi yan yung pag-uusapan natin. Kasi yung problemahin natin this episode ay related to traveling with pets. Actually, hindi naman siya for leisure. Mamaya, malalaman nyo kasi babasahin natin. Pero bago yan, hey there, poor traveler. I'm Yosh. I'm Vince. And I'm Ces. Welcome to another episode of the Poor Traveler Podcast. The show that will help you plan smart, travel safe, and make every trip Worth it! Yun. Alright, so before tayo mag-dive in sa bago nating problema for this episode, please check. Yeah, look at your device and check kung naka-follow na kayo sa podcast na to or hindi pa. So kapag hindi pa, please take this time. To follow now. Hintayin namin kayo mag-follow. Wow. Hintayin namin kayo live na mag-follow ngayon. Hindi Hindi tayo mag-start. Oo. Hindi sila nakafollow.
Ay, marami tayong listeners, akala nila naka-follow na sila sa atin kasi kapag ka lagi kang nakikinig, nanonotify ka rin. Mm-mm. Pero actually, hindi ka Ah. naka-follow. So, dapat i-follow nyo pa rin. Important yung follow. Bakit nga ba? Important siya para mas paboran tayo ng algorithm ni Spotify. Mas Oo. ma-recommend tayo to other listeners. Ganun. Yes. Oh, ganun siya. Parang it's a signal kasi to the system, 'di ba? Na or yung AI, 'di ba? Syempre may machine learning ang mga platforms ngayon, 'di ba? So pag maraming naka-follow, maraming nakikinig at nakikinig hanggang dulo, 'di ba? Tinatapos nila yung episode. Sabi ng algorithm, mukhang maganda to. So, i-recommend nila sa mas marami. So, share the love, follow us. Yes. Diba? Yeah. And bukod sa pag-follow, kailangan din nating kumita. Charas. So, True. wala tayong ads dito, hindi tayo kumikita. Pero ang only way na makakatulong sa atin and mapapakita niyo yung support nyo is, hindi naman only way, isa sa mga ways na mapapakita niyo yung support nyo is yung paggamit sa promo codes natin. So, pwede nyo ring puntahan yung description ng episode na to. Nandyan yung listahan ng promo codes. Pero sabihin ko pa rin, it's the Poor Traveler Cloak for 300 pesos off sa cloak. Tapos, sa Agoda, it's 10% off. Ang gamitin nyo na code is Agoda TPT. And sa Aeralo eSIM, it's the Poor Traveler. Single L yun. Guys, yung sa Agoda TPT ha. Kasi minsan Agoda PTP eh. Minsan ganun ikahamali, oo. Kasi TPT is the Poor Traveler. Yun. Yes. Yes. So, ang problema ng ibang tao na poproblemahin natin in this episode ay galing sa Am I the A-hole subreddit ulit. Says, take it away! Sure. Ang dami talagang pwedeng mahalukay sa AITA. Ang dami talagang pwedeng mahalukay doon. So, yun yung mga topics natin. And this one is cat-related. So, excited na ako. First time ko mabasa. The subject is AITA for not wanting to 22F, ibig sabihin 22 female siya, no? 22-year-old female. To travel for a year because we can't bring our cat. Okay. Problem din namin yan ng sister ko. Hindi kami pwedeng mag-travel together. Lately, kailangan parang isa-isahan lang kasi marami kaming cats. So, ang story ng ating Redditor for this episode, so she's 22 years old and she's a female, and my boyfriend, 23-year-old male, cat is 2 years old. Actually, 2 years old, ang na-observe namin, yung cat is nagiging parang teenager. Yung ayaw niya makipag-cuddle sa'yo, yung nagiging independent, nagsastart silang mag-venture off on their own within the house. So, 2 years old yung cat niya. So, sabi nila, I love her with all my heart. Aww. And I say, our cat, but she's really mine. So, dun siya kay ate. She's lived with me her whole life. I have taken care of her. She loves me so much, and you can really tell. She cuddles every night with me to go to sleep, and I love her with my whole heart. Okay, so in-establish ni ate na talagang love niya yung cat niya, and pabalik din. So may nararamdaman din siya na tinatrust siya and love siya ng cat. Okay? So, next paragraph. My boyfriend recently came to me with the idea to travel to Australia for a year, 2 years from now. I loved the idea. I was completely on board and told him that I want to go. However, if I can't bring my cat, I'm not gonna do it. Oh, kasi nga naman 1 year, di ba? Well, I just found out that I cannot bring her because of her breed. I don't want to go anymore. It simply is just no longer an option for me. And I told my boyfriend about this. He asked me if he applies to jobs there and gets offered one that wouldn't move with him. Teka ha. He asked me if he applies to jobs there. Akala ko ba vacation lang? Ngayon, may pag-a-apply na ng trabaho. Oo. May pagsisettle down ng nagaganap. Oo, ganun. So, parang, paano daw pag nakahanap yung boyfriend niya ng job? Hindi daw ba siya, si ate girl, hindi daw ba siya sasama? He then proceeded to tell me that he would break up with me at that point.
She thinks that I'm prioritizing the cat over my life and living experiences. Okay, valid. I have no issue with traveling and leaving my cat for a month because I've done that before. But for a whole year without her would break my heart. She's basically my baby. I don't feel like I'm really that crazy. So, kung mga para sinasabi niya, this is a normal feeling, di ba? To have for a pet. So, do I just leave my pet behind and move to Australia for a year? Or do I stand my ground and maybe only travel for a month somewhere? Okay, so may option siya. AITA for choosing my cat over my boyfriend and experiences in life? Or is he the A for expecting me to drop something that I love so much to travel? TLDR, boyfriend wants to go to Australia for a year and I don't because I can't bring my cat. He thinks I'm crazy. Whoa, okay. So marami akong opinions dito. Hot take. 13 paragraphs yung opinion mo, Ses. Oo. One for every cat na meron. Cat. One to represent each cat, no? So, okay. Pet ownership is a commitment. Domesticated animals kasi rely on us 100% for their safety, for their daily needs, and yung kapag kunyari nagkasakit sila, tas meron din yung, syempre, may tinatawag din na parang psychological needs yung mga animals. Kasi kasama doon yung safety, routine, lalo na cats, they are creatures of habit. So, kaya nga sila nagbibigay-bigay ng signal, meow, 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 kapag umaga na tas hindi pa sila kumakain, tas paggabi na hindi pa sila kumakain. Kasi, they love routine. Tapos, minsan, Vince, ikaw ba napapansin mo sa cat mo na, kunyari, napa-OT ka or yung nasa computer ka ng medyo matagal, yung parang niyayaya ka niya matulog. Kasi, para sa kanya, oras na to na dapat tutulog na tayo or something. So, tinatry niya ikaw in-nudge papunta dun sa mga routinary behaviors nyo sa household. So, ganun ang life with pets. And I think from the way na dinescribe ni ate yung sarili niya, for me, she's not crazy. Kasi sabi nga niya, if 1 month, kaya ko to be away from my cat, kaya ko. Pero 1 year, that's gonna be... Hello? Rinig niyo ako? Hello? Rinig niyo ako? Okay na. Okay na. Ay, Okay na. salamat. Kasi nag-iinit ako yung parang yung momentum. Sobrang init. Yung Na-apektuhan yung internet connection. Oo. May momentum ako kasi parang kapag mga about pets, gusto ko talaga pinag-uusapan. So, yung responsibility side, yung serious side, di ba? Yung implications na 1 month apart from you na primary caregiver nila, stressful sa kanila yon kasi hahanapin ka nila. Parang 1 day nga lang na hindi ka nila makita, hindi ka kagad umuwi, parang nag-iisip sila, ano kaya nangyari sa'yo? Nasaan ka na? So, for si Redditor natin, I think she still has a healthy balance in her mind na 1 month apart, I can do it, pero 1 year is too much, diba? It's asking too much. If I will put my pet's well-being into consideration. So, parang tama lang yung opinion ni OP about that in that respect. Yung sa boyfriend thing, baka iwan ko sa inyo to comment, no? Parang kasi relationship siya, 'di ba? Parang negotiation siya, parang 1 whole year to travel in Australia sounds like an exciting prospect, 'di ba? Pero yung merong usapan na maghihiwalay. May ganun no? May parang... Oo, na parang may ultimatum eh. May ultimatum sound siya na, parang yun na agad yung option. Wala na. Walang working it out na option. Oh. Walang, imbis na 1 year, pwede bang 6 months na lang? Walang ganun. Walang nudge. Walang pag-a-adjust. So, yun. Hindi ko masyadong yun. Hindi ko masyadong makarelate doon. Ikaw, Vince, anong iyong masasabi as a cat owner din? Oo. Ano yun eh? Agree ako lahat sa sinabi mo, sis. Tsaka, yung mga pusa kasi,
aside sa pagiging habitual nilang mga animals, kasi ma-attach ka talaga sa kanila kasi sobrang, may mga sila random moments na sobrang sweet nila. Mm-mm. Like, for example, ako, pag nag-work, pag nasa bahay, nasa Pampanga, yung pusa namin, as in, Mm-mm. biglang magja-jump na lang, tapos magpapapit, pupunta sa laptop Mm. mo, kahit na alam naman natin na gusto nila yung may init na surface, di ba? Oo. Pero, minsan pupunta sa mousepad mo, tapos biglang Oo. tatap-tap yung kamay mo, tapos ibig sabihin Oo. pet time, ganyan. Oo. So parang may talaga may relationship talagang mabibuild between the cat and ikaw. Mm-mm. So, ang dyan is, parang, ang take ko dun sa boyfriend naman, parang ang bilis naman niya mag-give up. Kasi, Give up. parang, dapat kinonsider niya yun na mas nauna yung pusa kesa sa'yo. Oo nga. Dapat yung thinking dun is, hindi lang naman basta pusa yun sa girlfriend mo eh. Mm-mm. Kumbaga family member na yun eh. So anak na Yes. niya yun eh. Parang sana hindi agad nag-give up. Parang may certain compromise na parang ano ba yung pwedeng work around? Pwede naman sabihin siguro na di uwi ka every 3 months or uwi ka every 6 months. Oo. Dalaw-dalawin mo or gawin natin, pag-ipunan natin, budget natin or something like that. Pero yun. Pero medyo Oo. tricky din naman kasi. Kasi parang syempre, baka si Guy gusto rin mag-settle down. Tapos yung dream naman talaga niya is Australia. Kung di naman talaga pwedeng pusa, parang in the long run ba masusustain? Kaya ba nilang isustain dalawa yun? Kung magkaroon ng Oo nga. compromise. Pero yun. Ang hirap lang nung situation ni girl. Kasi, yun, parang anak na niya. Oo. Para sa akin nga, Vince, kaya hindi ako nagko-comment sa relationship kasi para sa akin napakaklaro ng sagot. Yung pusa pipiliin ko, hihiwalay yung lalaki. Diba? Ayoko lang kasi sabihin kanina kasi baka sabihin parang napakapatapon naman ng tingin mo sa relationship, 'di ba? Yung parang wala ka namang, 'di ba? Tao 'yun eh, 'di ba? Tao versus cat. Pero kasi parang tama ka, Vincent, nauna yung pusa sa life ng girl and nagkakilala kayo may pusa na hindi mo naisip, 'di ba? Hindi mo naisip na part and parcel 'yon ng relationship. Tapos kasi ako personally witness din ako dun sa cat ni Vince na may picture pa nga si Vince na pag nakasara yung pinto ni Vince, nag-aabang sa labas. Alam mo yun? Tapos, yung setup kasi ninyo, Vince, di ba, is maraming tao sa household nyo doon sa bahay na yon. So, maraming nag-aalaga sa pusa. Pero ikaw yung chosen person niya. And, Ikaw yung Pokemon niya. oo. Ikaw yung na-trap niya dun sa Pokeball. Parang, naano ka niya, Vince, parang he chose you over all others. Considering na minsan you're also away, di ba? Madalas ka ring wala for long periods of time. Pero, ikaw yung hinahanap niya. Ikaw yung, pag nandyan ka, hindi niya papansinin yung iba. Ikaw lang. Kasi may special na siya sa'yo. Nag-imprint na siya sa'yo. Kumbaga parang sa Twilight. Di ba yung... Oo. yung werewolf, di ba? Nag-imprint na siya sa'yo. So, ikaw yon, ikaw yung safe space niya. Similarly, feeling ko ganito din yung babae and yung cat. And honestly, pag iniwan niya yun sa ibang tao, baka yung cat maging depressed, maging unhealthy. Tapos, alam mo yun, maging, ang tawag doon yung mag-unravel, yung maging mamatay, di ba? Pwede, possible yun, it happens. So, Baka siya mismo, baka siya yung ma-depress. Bukod sa pusa, Oo. siya rin. Oo. oo, pwede rin eh. Gano'n na sila katagal nung boyfriend niya? Parang nawala sa... 2 years. Parang 2 years, no? 2 years old yung pusa. Tapos, 2 years ago, nag-usap sila nung guy na yun nga yung parang mag-big travel sila together in Australia. I think dapat kapag jojowa ka ng fur parent, kailangan mong tingnan yung mga fur babies as babies. As babies. Hindi as Oo. properties na pwede mong iwan sa kapitbahay for a year. Hindi siya ganun. Parang, di ba, in the same way na yung baby, yung mga anak mo, hindi mo naman siya pwedeng iwan ng 1 taon kung kanino lang, Oo. di ba? Pwede mong iwan ng Oo. 1 buwan na sa ibang tao, paalagaan. Pero pag 1 taon na walang kasama, parang hindi, mahirap siyang arukin para sa isang fur parent. Ako naman, yung mas concern ko doon is yung na nagbigay ng ultimatum yung boyfriend. Parang mas ako doon. Parang masyado na siyang parang twisting your arm na para mag-make ng decision na as though it's either A or B
Mm-mm. Parang ganun. Parang hindi nga A or B, parang it's either, kasi ang laki nung tinalon eh. Parang it's either magta-travel tayo sa Australia or break na tayo. Parang, okay, so it's A or Z na walang B, C, D, E, F, G, H, I, J. Alam mo yun, ang dami pwedeng Mm-mm. gawin. Ang daming Oo. pwedeng options. Oo. So parang yun Oo. yung mas red flag sa akin more than yung Mm. kasi ibig sabihin nun, hindi niya pinapahalagahan yung cat mo, yung fur baby mo, the same way. Mm-mm. 'Di ba? And mahirap din, kunyari, maging kasal kayo, maging ano kayo, tapos ikaw kailangan mong umalis, iiwan mo sa kanya. Parang ang hirap iwanan sa isang tao na alam mo na walang ganong klaseng pag-value dun sa Mm-mm. pet mo. 'Di ba? Mm-mm. Parang ang hirap, hindi Mm-mm. ko siya na-imagine. Yung ano Yosh, yung naalala nyo, kwento ko sa inyo si Kira, kaya siya binigay sa amin nung couple is because sobrang, ganito kasi, yung dog nila na si Coco, parang more than 10 years old na siya. So, ano na siya, may rayuma, alam mo yun, yung Mm-mm. meron ng mga Mm-mm. senior dog ailments. Mm-mm. Tsaka, sobrang tanda na niya, all Coco knows is si Francine, which is yung mommy niya. So, Mm-mm. if ilalagay mo si Coco sa different environment, magiging adverse yung effect sa kanya. So, kailangan talaga nilang dalhin sa move si Coco papuntang Taiwan. So, Philippines to Taiwan, yun yung move nila. Mm-mm. Si Kira, ano siya parang younger dog siya. Tsaka, sa totoo lang, few months pa lang naman siya talaga dun sa couple na yon. Ang talagang life ni Kira was she grew up in the streets, tapos sumisilong siya sa security guard house ng subdivision. Tapos, ni-rescue siya ni Francine, nung mommy. Kasi, nung nag-rainy season, yung guardhouse, sobrang liit, lagi siyang nauulanan. Mm-mm. Tapos, feeling din namin, yun yung reason kung bakit ayaw niya sa beach, kasi nga tubig. So, takot siya sa tubig. So, yung sa psychology nung ni Kira, sanay siya sa maraming taong nag-aalaga sa kanya kasi guardhouse shifting, di ba? Tapos, kinupkup siya ni Francine, and then finally, pina-adopt siya sa amin. So, alam mo yon, yung adjustment ng cat is, nung dog si Kira. Dog. Yung adjustment ni Kira was okay. 'Di ba? Yung parang, I'm used to a lot of people, I'm used to living in different places. Kaya pa niya mag-adjust ng life niya until forever na iba na yung kasama niya, iba na yung parents niya. That situation is not the same. Kasi naniniwala ako na meron naman talagang mga moves na impossible talaga dalhin yung mga aso. 'Di ba? Impossible talaga dalhin yung buong brood mo, yung buong clouder mo ng cats. May mga ganong situations na kahit ang dami mo ng mga naisip na mga bagay-bagay, hindi talaga. So, yun yung situation ni Kira and ni Coco. Na Coco had to be the chosen one na dalhin, and then Kira had to be readopted by us. So, may ganyan. Pero this one, it doesn't seem like a very difficult, complicated situation. Parang, the facts are clear as day. She's not allowed to travel into Australia because of her breed. We cannot change the breed. We cannot change the Australian law. So, ano ngayon yung variables, 'di ba? Ano ngayon yung variables na pwedeng mag-change? Yung adjustment, nasa sa kanila lang, 'di ba? Length of stay, length of travel. And kung ano yung country, kaya mong baguhin yung Yes. country. Ang daming bansa na pwedeng tanggapin yung pusa eh. 'Di ba? Bakit yung, Correct! Oo. 'di ba? Correct. Bakit yung next na lumabas agad sa bibig niya is break na tayo kapag hindi ka sumama. Vince, ito yung mahiwaga. Bakit din may pag-a-apply ng trabaho? Wala naman. Akala ko Oo nga. bakasyon. Pero kasi sa Australia, normal na mag-work ka. Hindi sa atin, pero kunyari, yung mga Briton, most Europeans, Tama. pag magta-travel Yes. sila, they're allowed to actually work for 6 months at a time or 1 year para ma-continue ma-sustain yung pag-stay nila doon. Di ba? Parang, feeling ko agree ka naman sa akin. Fur parent or any fur parent, mapaaso man yan, pusa,
turtle. Forever na ano yan eh. Forever silang baby. I mean, hindi sila magiging oo. adult. Hindi sila magiging adult na pwedeng mong pakawalan na lang eventually. Hindi eh. Oo. Habang buhay sila, bata sila sa mata natin at tayo yung parents nila na parang forever and ever na aalagaan sila. Dapat siguro ang baguhin na mentality is yung si boyfriend na parang ilagay mo yung sitwasyon mo dun sa girlfriend mo na parang, anak niya talaga yan eh. Hindi lang siya basta pusa or animal na pwede mong iligaw or i-dispatch siya anytime na dahil gusto mo na mag-move sa Australia. Hindi. Because it's not convenient for you. Oo. Oo. At saka, Ses, yung halaman nga namin, nakakatakot iwan pag magta-travel ng matagal eh. Naalala mo, di ba? Naisip mo. Oo, yung pusa pa Di ba kaya. binibilin mo dati kay Ella na... Hanggang ngayon, dinidiligan ni Ellis. Halaman namin. Oo. Speaking of, yung kapatid ko, nung pumunta rin ako ng Australia for your wedding, binilin ko yung mga halaman ko. Yung kapatid ko, hindi siya masyadong plantita. Hindi talaga. Like, para sa kanya, yung itsura ng halaman, pareho lang. Meron pa ako yung parang, pag itong mga halaman na to, hindi sila araw-araw Ito, araw-araw. Yung may ganun kasi, may ganung diba? Hindi niya pinapansin yon. Para sa kanya, basta magdidilig ako, may oras ako ngayon, magdidilig ako. So in short, from yung trip natin sa Australia, pagbalik ko, medyo maraming namatay. So, sabi ko, Ning, namatay ito. Tapos, di marami namatay. So one day, napunta kami sa Farmer's Cubao. So, tinuturuan ko siya. Ning, tinan mo, ito yung halaman na to, ganito siya, ganito. Yung leaf niya, mag-unfurl, pag ganyan. So, medyo inaano ko sa kanya, parang ina-upsell ko sa kanya yung mga halaman. Nung pumunta ako ng Taiwan, binilin ko ulit sa kanya. Saglit lang naman ako parang mga 1.5 weeks lang. Sabi ko, Ning, kamusta yung mga halaman? Walang namatay Sabi ko, Ning, meron pa rin mga 2. Pero mas konti na yung fatality rate nung pangalawang beses na. Walang namatay. Sabi ko, ito, natuyot to. Sabi niya, hindi, didiligan ko yung lagi So, baka nga yun. Di ba, minsan baliktad. Pag sobra naman. Hindi pwede mag-overwater. For that specific halaman. So, 2 lang ang namatay. So, improving. Yes, may redemption. Di ba? May character development. So, gusto ko yung Celine slander na nangyayari sa episodes natin. Hindi siya slander kasi parang it shows growth. It shows growth. Tapos, nung bumibili nga kami ng halaman, meron na siyang mga choices niya. Meron na siyang parang, maganda to. Tapos, nung nag-grocery kami, pinabili niya ako ng seeds. Wow, seeds. Sabi niya, kaya mo bang patubuin to? Yan. So, meron akong mga seedlings ngayon na inaalagaan para sa kanya, para magkaroon siya ng love for plants. Pero, tama kayo siya, parang yung plants din nga, isa pa yan. Kasi, living beings sila, di ba? There's even a study na sabi nila, plants are actually sentient. Scientific study siya, na parang scientists are beginning to think na may sentience somehow ang mga plants. So, yun, living creature sila na ikaw naman yung nag-choice, di ba? Tayo naman namili na ilagay sila sa pot, ilagay sila sa balcony, ilagay sila dyan. Responsibility natin na ibigay sa kanila yung best living conditions. So, in short... ang tanong kasi niya is, am I the a-hole for choosing my cat over my BF and my experiences in life? So, may mga sumagot ibang Redditor. Okay. Sabi nung isa, ni Unfair Finger, sabi niya, not the a-hole. A year is a long time to leave a cat. You are being a responsible pet owner. It's kind of nuts to get a cat and then 2 years later, just leave her somewhere for a year. Oo. Sabi ng isang Redditor, ano yung na? Not the a-hole. Okay. I turned down many vacations because I didn't want to leave my dog, who was very attached to me as well. If my husband had asked something like that of me, it would have been a deal breaker. But he's not an a-hole for asking or for possibly ending it if you don't want to go. Your lives just might not be compatible.
Oo, Yun sabi. tama. Tama yun. Tsaka ano din, Oo. feeling ko, nakuha na din naman ni ate yung sagot niya. The moment nung sinabi nung boyfriend niya na tinwist na niya yung arm niya. Na parang kailangan mo nang mamili. Parang ibig sabihin, for him, it's just, walang compromise, walang in-between. Me or your cat. Pusa or puso? Kasi sabihin nung OP, it's the same thing. It's the may pusa and puso are the same being. Oh. Wala ka sa picture. Pusa is may puso. Oo. True. Tama. Sabi ni Nimble Cactus, not the A. It's reasonable not to want to leave your pet for a year. So, tama si ate. It's also reasonable to want to go on a trip for a year without the cat. To want to go on a trip for a year without the cat. Tama. It's also reasonable na gustuhin mag-travel na walang kasama pusa. Lalo na kung hindi ka Oo. naman pet owner. Oo, no? Which is the boyfriend. Parang reasonable naman yon. Oo. Kunyari, kung hindi ka pet owner, bakit mo naman gugustuhin mag-travel with a pet? Correct naman. Mm-mm. Pero ang sabi niya ni Nimble Cactus, what wouldn't be reasonable is you two forcing your decisions on each other. It sounds like your BF is creeping into that territory by effectively offering you an ultimatum, which is yun nga yung sabi mo, Yosh. Yeah, It oo. sounds Ultimatum. like you two have pretty different priorities in terms of travel and lifestyle, and that's okay. Dating is the time to figure out if you're compatible for the long term. Tama, hindi pa naman asawa eh. Maybe you two aren't. That doesn't make either of you a-holes. Tama. Pero parang sa akin, parang Oo. 15% a-hole pa rin yung guy. Oo. Yung NAH pala is no a-holes here. Ibig sabihin, parang walang a-hole sa situation. No a-holes here. NAH, no a-holes here. Oo. Pag NTA, not the a-hole. NTA is not the a-hole. We're learning new terms. Yes. Yes. Kayo ba, sa mga nakikinig sa atin, anong masasabi nyo? Kasi, kunyari, cases, feeling niya, may 50% a-holery pa rin na properties si boyfriend. Properties. Sa inyo ba, sa tingin nyo ba, meron bang a-holishness pa rin? Or sino bang a-hole sa situation? Join the conversation by tweeting us or tagging us on Instagram at The Poor Traveler Single L. Pwede nyo rin kaming senda ng mga suggestions for topics for future episodes. Or if meron kayong mga problemang travel-related, or sige na nga, kahit hindi na travel-related, basta masarap pag-usapan, i-DM nyo lang kami. Oo, totoo. Basta juicy. Oo, juicy. Tapos pipilitin natin na maging travel-related siya. Diba? Oo. Bibigyan natin ng ultimatum para maging travel-related siya. Oo. Don't forget to follow us here on Spotify, Google Podcasts, or Apple Podcasts. Or kung saan man kayo nakikinig. So, yun, kasi ang benefit of following us on all those platforms para sa inyo is nanonotify kayo pag meron kaming bagong episodes. And Yosh, tuwing kailan nga ba tayo nagkakabagong episode? Monday! Or kung kailan may available na episode. Oo. So, ano siya, every week it's like a discovery, no? Parang, meron o wala? Oo. Pera o bayong? Ganon siya. Laban o bawi? Yan. Yun ang mga Okay. Sige. That's all for now. I'm Vince. And I'm Ces. And I'm Yosh. Remember, plan smart, travel safe, and make every trip worth it! Worth it!